Hello everyone, how are you? What's your ulam for today po? If wala ka pang maisip, tara at gumawa na lang tayo nitong napakasimple at napakasarap na pork steak. For sure, mapapa-analyze ka po dito ng bonggang-bongga. Ang sarap na, napakadaling gawin pa. Tara na at magluto tayo. So meron po ako ditong around 3/4 kilo na pork na ginayat ko po siya ng maninipis. Lagyan po natin ito ng toyo. So tansya-tansya lang po yung ingredients natin kasi depende po yan sa kung gaano kadami yung pork na gagawin nyo. Lagyan na din po natin yan ng oyster sauce and then konting asin. Siyempre maraming paminta, ayan. Mas marami mas masarap. Pero depende na po sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay dyan. And then, huwag kalimutan ng ating calamansi juice. So, nagpiga lang po ako dyan ng ilang pirasong calamansi and then imekos-mekos po natin yan, imasamasahin natin sa ating pork. So, kailangan po natin itong i-marinate at least 1 hour. So, tinakpan ko po siya at nilagay muna sa ref. Minarinate ko po ito ng around 3 hours para sa akin, pero kung sa inyo okay na yung 1 hour. So, after 3 hours of marinate po is okay na. Naglagay po ako dito ng konting mantika sa aking pan. Ayan. So, painitin lang po yan natin. And kailangan po nating i-fry dito ang ating mga pork na minarinate. So, ayan nga. Pag mainit na po siya is pwede na natin ilagay ang ating mga pork. Ayan. So, kailangan po talaga natin itong i-fry isa-isa para mas maging masarap po talaga siya ng bonggang-bongga. Pasuyo po pala ako dyan mga ma'am and sir. If mahilig po kayo sa mga simple recipes gaya nito, paki-follow naman po itong page ko para maging updated po kayo sa susunod ko pang mga uploads. Paki-like and share na rin po. Maraming salamat. Mag-comment na din po kayo kung taga saan kayo para ma-shoutout po kayo sa susunod ko pang videos. Thank you po. At so ayan nga po, if luto na yung pork is baliktarin na po natin at hintayin lang talaga natin na maluto siya ng bongga. Siyempre pag luto na yung ating pork is hanguin na po natin yan isa-isa. So dito lang po talaga tayo medyo magtatagal sa pag-fry nitong ating mga pork. So after nga nung first batch, syempre kailangan nating isunod na i-fry po lahat ng mga natitira pa nating mga pork. Ayan, so konting pasensya lang talaga. Ayan, so after ilang minutes naman, pag naluto na po lahat, ganyan na po yung kanyang magiging itsura. So dito po sa same pan lang din is binawasan ko lang po yan ng mantika. And then, nagsaute lang po ako dyan ng white onion. So white onion lang po talaga yung kakailanganin natin dito sa ating masarap na pork steak. So lutuin lang po natin ng ilang minutes itong ating onion. Ayan, so saute-saute ka lang dyan. And then pag luto na or nangangamoy na talaga yung onion natin is pwede na natin ilagay yung mga pork na frinain natin. Never mind the background noises guys ha, ganun talaga yan dito eh. Anyway, ayan. So, kailangan lang po natin yung i-mekos-mekos or isaute doon sa ating white onion. Ayan, para humalo yung bango at aroma nitong ating white onions. Ayan, so saute-saute lang. And then, after nyan guys is, pwede na po tayo dyan maglagay ng konting chili flakes. So, optional lang po yung chili flakes para lang po ito sa gusto ng may konting anghang. Pero kung ayaw mo naman, hindi na po kailangang lagyan. Ayan. So, after nga po nyan is, inilagay ko na din po yung marinade sauce na natira doon na pinag-marinate natin ng ating pork. So, kailangan lang po natin yung ihalo-halo and then kailangan nating takpan. If konti lang po yung marinade sauce natin, pwede nyo pong lagyan ng konting water. And then, hayaan lang po yan kumulo at kapag kumulo na is lagyan po natin ng konting sugar. So, paglagay po ng sugar is unti-untiin lang po natin para ma-sure natin na maging maayos po yung lasa ng ating pork steak. Yung sugar is pang pabalance lang po talaga at pang pasarap lalo nitong ating niluluto. Ayan, syempre wag po natin kakalimutan ang taste test para ma-sure natin na perfect na yung lasa at if may kulang pa is pwede po nating dagdagan. So nag-add po ako ulit dyan ng konting sugar kasi parang kulang po yung unang nilagay ko and then mekos-mekos lang yan and then after nyan pag okay na yung lasa is pwede na po nating itadag ang natitira pa nating white onion. Ayan, so mekos-mekos lang ulit. Talagang napakabango po nitong ulam na ito. Talagang napakasimple niya lang din gawin. After nyan guys is luto na po siya. Ready to eat na po ito. Napakasarap for sure mapapa-unli rice ka. Kaya kung wala ka pang ulam tara na, try mo na. Bye bye!